dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo
Isang mapagpalang araw po muli mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Salamat po sa Diyos at tayo ngayon ay muling nagkakasama-sama upang ating tunghayan at pag-aralan po ang kanyang banal na salita. At bago po ang lahat, bilang isang espesyal na araw po nakalob sa atin ng Panginoon, ako po muna ay bumabati po sa bawat isa sa inyo ng Happy 35th Anniversary. Ayan, salamat po sa Diyos sa kanya pong katapatan sa ating iglesia po na Freedom in Christ Community Fellowship. Bilang pagpapatuloy naman sa ating aralin, dito po sa ating series sa Book of Revelation, ang teksto natin pong tutunghayan ngayon ay sa Revelation chapter 1, verses 12 to 13, 16a to 18a, verse 20, hanggang Revelation chapter 2, verse 1. Ito po ang nakasaad. I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. In his right hand, he held 7 stars. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands." Ayan po, pagpalain po ang salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos, dinadakila po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan at katapatan po sa aming mga buhay. Lalo na nga po, Ama, sa inyo pong iglesia na ngayon nga po ay nag-exist kami. In 34 years nga po sa nakaraan at ngayon po ay pang 35 years. Thank you po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan at katapatan po. Salamat sa inyo pong pagkilos, pag-aalaga at pag-aaruga nga po sa amin. Salamat din maging sa mga pagpapala naming natanggap mula nga po sa inyo. Panginoon, dalayan ko nga po sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong pong banal na salita. Tinatas ko nga po sa inyo, O Diyos, na bigyan niyo po ng karunungan ang bawat isa. Buksan niyo po ang aming puso't isipan sa inyo pong ipapahayag po na mensahe. Lord Holy Spirit, we invite your presence in our midst nga po. At kayo po ang siyang patuloy din po na kumatagpo ayon po sa pangailangan ng aking mga kapatid. Nawa nga po, Panginoon, ang iyong pong salita ang siyang magbigay po ng transformation po sa amin. Pinagkatiwala ko din po sa inyo ang aking sarili. Naway itago niyo po ako sa inyo pong likuran. Kailangan po ang siyang patuloy po na maitaas at malulhati. Salamat po, O Diyos. Purihin po kayo. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po mga kapatid, muli ang ating tatalakayin po na tema ay may pamagat po na The Fullness of Jesus Christ. Ngayon po ay nasa part 4 na po tayo. Ang pagkakaroon po ng tunay na iglesia ay batid po ito ng Panginoon sapagat ito po ay ayon sa kanyang kalooban. Dahil dito, napakahalagang makita at malaman natin ang tunay na pastor sa mga iglesia. Kung inyo pong naalala sa mga nakaraan po nating pagtalakay, ay natapos na po natin yung Revelation chapter 1. Ngunit sa yaman po ng salita ng Panginoon, ang ilang verses po ay ating balikan at ang focus po natin ngayon ay kung ano ang mensahe ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga iglesia. Ito po yung tanong natin pong sasagutan ngayon. How does the Lord Jesus Christ reveal Himself to the churches? Una po, Jesus Christ holds authority and dominion over the churches. At pangalawa, Jesus Christ walks among the churches. Puntahan po natin ang una. Jesus Christ holds authority and dominion over the churches. Sabi po sa Revelation chapter 1 verses 12 to 13, maging 16a. I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. And among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe, reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. In his right hand,
he held 7 stars. Ipinahayag po sa talata ang glory ng Panginoong Hesus at ang mensaheng sinabi niya patungkol sa kanyang sarili, habang hawak na hawak po niya ang 7 stars sa kanya pong kanang kamay. Atin po itong isa-isahin, yung nasaksihan at nakita po ng Apostol Juan. Dito po sa verse 12. Kung niyo pong napansin, una po niyang binanggit yung kanya pong nakita na 7 golden lampstands. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito na ipinahayag po ng Panginoon dito po sa Revelation 1 verse 20 ay ganito. The mystery of the 7 golden lampstands is this. The 7 lampstands are the 7 churches. Ang simbolo po ng golden lampstands ay ang 7 iglesia. Ito po ang iglesia ng Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ang Laodicea. At ang mga churches po na ito ay mayroong kanya-kanyang strengths at saka weaknesses. Lahat po ng churches po na ito ay naiikot na ng Apostol Juan. Pero siya po ay nagtagal o namalagi sa iglesia ng Ephesus. Kung inyo po itong nakita sa mapa, magkakalapit lamang po ito ang mga iglesyang ito. Sa pagpapatuloy po, ayon sa Revelation 1 verse 13, and among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe, reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. Pinapahayag po rito ng apostol ang katauhan at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Son of Man po ay consistent natin ito makikita sa Old Testament maging sa New Testament. Nang ito po ay aking ni-research sa concordance ng King James Version, ito po ay nag-appear o ginamit ng 196 times. At karamihan po nito ay pumapatungkol po sa Panginoong Jesucristo, lalo na po pagdating sa New Testament. Ang ibig sabihin sa pangalang ibinigay na ito sa Panginoon ay Jesus the Messiah. Ito ay pagpapatunay po na siya ay naging tao. Naranasan po niyang maging tao. Siya po ay nagutom, siya po ay nauhaw, siya din ay nasaktan at namatay. Ngunit ang nakitang ito ng Apostol Juan ay hindi nakatulad ni Jesus na kanya pong kasakasama sa loob ng 3.5 years na nagministry. Sapagkat ito'y meron ng malulhating katawan, walang hanggan at walang katulad na kapangyarihan. Kaya nga, ang dugtong niya, ito'y nakita niyang nakadamit hanggang sakong at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang mga ito po kapatid ay sumisimbolo sa katayuan ng Panginoon Hesus bilang hari at pari. Ito may kinalaman sa pagiging hari ng Panginoon at bilang ating tagapamagitan. Ang sabi po sa verse 16 ng Revelation chapter 1 ay ganito. In his right hand, he held 7 stars. Ang 7 stars na ito ay pinapahayag ng Panginoon Hesus sa Revelation 1 verse 20 po. Ito ang nakasaad. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches. Ang pagkasali naman sa The Living Bible ay ganito. This is the meaning of the 7 stars you saw in my right hand. The 7 stars are the leaders of the 7 churches. Pinapaunawa sa atin sa talatang ito na sa bawat iglesia po ay mayroong nangungunang anghel, mayroong pong nakatukang anghel ang Panginoon. So, siya po yung nagbabantay sa atin o sa bawat iglesia. Siya yung leader. Ginagawa ng anghel ang kanyang tungkulin ayon po sa ibinibigay na instruction ng Panginoon sa kanya. Ang salitang held po, it implies a tight and powerful grip or yung matinding paghawak which sustains and guards His servants. Nang sabihin ng Apostol Juan na in his right hand, he held 7 stars, ang ibig sabihin po nito ay ang Panginoong Hesus, siya ang may otoridad, karapatan o may kapangyarihan sa mga leader o nangunguna sa bawat iglesia. Dahil hawak niya ang mga leader na ito, siya rin ang naghahari o siya rin ang may dominion sa lahat ng member nito, ng church. Ito po ang pinapahayag ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad, lalo na po kay Apostol Pedro sa Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
Namnamin po natin ang sinabi ng Panginoon na, I will build my church. Sino po yung magtatayo ng iglesia? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ang Panginoong Hesus? Siya po ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang may hawak po ng mga leader ng bawat iglesia at ang naghahari po nito, na nangako na ang pintuan ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa mga ito. Sa madaling salita po, ang pagkakatayo ng isang iglesia ay hindi po aksidente. Ito po ay mayroong otoridad at kalooban ng Panginoong Hesus dahil siya po ang humahawak po nito. Kaya naman, nakakatiyak po tayo sa kanyang pag-iingat. Ang kasunod na tanong ay paano niya ito naitayo? Ayon po sa Acts chapter 20 verse 28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Bigyan pansin po natin yung pinakahuling phrase, yung naka-underline po, na kung saan nakasaad dito na naitayo ang iglesia sa pamamagitan ng pagbili ng Panginoon hindi ng silver or ng gold, kundi ng kanyang banal na dugo. At bilang patunay sa pangwalang hanggang marka na ang kanyang sakripisyo ay ganap na at wala ng kasunod, siya po'y muling nabuhay mula sa mga patay ng may walang hanggang kapangyarihan at katayuan. Kaya naman po, tayo'y nakatitiyak ngayon sa proteksyon ng Lord bilang kanyang iglesia po. Ingatan niya tayo at di pababayaan. At bilang hari, siya po ang magpapanatili sa atin na alam po natin nasa kanyang mga kamay ang ating buhay, maging yung ating kinabukasan. Dahil dito, nakakatiyak tayong hindi niya tayo ipapahamak. Amen po ba mga kapatid? Ayan po. Yun po yung una. Jesus Christ holds authority and dominion over the churches. At pangalawa po, Jesus Christ walks among the churches. Sabi po sa Revelation 1 verses 17 to 18a, maging sa chapter 2 verse 1b. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Inihag sa talata ang divinity ng Panginoon Hesus at ang kanyang pag-aaruga sa mga iglesia. Matapos po masaksihan ng apostol ang kaluhatian ng Panginoon Hesus, siya po'y nagpatira pa na parang patay. Ngunit, inilagay po ng Panginoon Hesus kay Apostol Juan ang kanyang kanang kamay, sabay sabi ng ganito, do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. Ang real truth po kung bakit di dapat matakot ang apostol ay kung sino ang kanyang sinasamba at pinanampalatayanan. Ganon din naman po sa atin ng mga mananampalataya. Ang real truth kung bakit di dapat tayo matakot ay kung sino ang ating Panginoon at tagapagligtas na siyang ating sinasamba at pinanampalatayanan. Karugtong po na sinabi ng Panginoon na dito po, ang sinabi po niya na I am the first and the last, I am the living one, ito po ay nagsasaad ng kanyang katangian kung sino po siya. Siya po ay eternal, wala siyang simula at walang katapusan. He lives from eternity to eternity. Siya ang pinagmumulan at nagbibigay ng buhay. Siya ang may power that transcends beyond our imaginations and no one can fathom in His glory and being. At ang very interesting po and exciting moment bilang iglesia niya ay ang kanyang sinabi po sa Revelation 2 verse 1b. These are the words of Him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Ang sinabi po sa King James Version ay ganito, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks, or who walks in the midst of the 7 churches. Ang presensya na ito ng Panginoon ay literal na katotohanan. Yes, He is absent in the body, but He is present in person. Talk of a real presence. This is the real presence that the Lord says in John chapter 14 verse 18. I will not leave you orphans. I will come to you.
Kapatid, hindi po niya tayo iiwang ulila o nangungulila. Sa halip, siya'y kasakasama po natin. Ang presensya na ito ng Panginoon sa kanyang iglesia ay pareho po sa presensya niya sa buong sansinukob. Dahil sa kanyang presensya, ang kondisyon ng lahat ng may buhay ay nakadipindi sa kanya. Kung wala po ang kanyang presensya, wala ring may buhay ngayon. The same din sa church. Without Jesus Christ's presence, ang particular na church po ay pwedeng mawalan ng liwanag o ng impluensya o kaya magkawatak-watak. Pero, with His presence, siya ang mag-sustain nito, ang mag-maintain, mag-alaga, mag-aruga, ang mag-provide ng mga pangangailangan, at higit sa lahat ang magpalago. Ang promise po ng Lord sa Matthew 28 verse 20 ay ganito, "And surely, I am with you always to the very end of the age." Ito po ang katotohanan, that the Lord Jesus Christ continually present with His church until today and to the end of the age. Ngayon ang tanong po natin, does God care about our church, itong Freedom in Christ Community Fellowship? Yes, He surely cares about us. Ako po ay sigurado at may katiyakang lubos. Kung dumating man po sa punto na mag-alinlangan tayo, balikan natin ang mensahe ng Panginoon sa 7 iglesia, na siya ang Diyos ng sansinukob na alam at batid ang mga iglesyang ito, yung kanilang eksaktong kalagayan, His precise situation, or their precise situation. Also, He exactly knows the situation of every church, yung situation po ng lahat ng mananampalataya. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng bawat isa sa atin, ang iyong mga pangailangan, ang iyong mga suliranin o problema, at ang iyong mga struggle. Ngunit, tandaan mo kapatid, ang ating benefit sa kanyang presensya ay it is satisfying, it is sustaining, and it is comforting. Alam ko pong hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang iglesia na FCCF. Sa loob po ng 10 years, mula nang ako'y napabilang sa ating iglesia, ito'y aking nasaksihan yung kabutihan at katapatan po ng Panginoon, His goodness and faithfulness. Sa kabila man po ng hamon na ating kinakaharap at tinatahak. Very challenging po talaga, lalo na po bilang isa sa mga leader po ng iglesia. Ngunit, the very principle na nagmulat sa akin ay ang ating pastor, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Absent man po siya sa katawan, pero siya ay present naman in person. Kasama po natin at laging sumusubaybay sa atin. He walks within the FCCF Church. Sinisiyasat, sinusuri ang kalagayan at tinutulungan po niya tayo. Mga kapatid, hindi po lingid sa inyo ang ating limitasyon, ang ating kakayanan, at maging yung ating mga pinagdaanan. Ngunit, tandaan po natin na kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Hindi niya tayo pababayaan. Mahal po niya tayo, mahal niya kayo, mahal niya ang bawat isa sa atin. Dugo po niya ang pinangtubos doon po sa krus ng Kalbaryo, o buhay niya ang pinangbayad upang tayo po ay mapasa Kanya lamang. Hindi po tayo aabot sa 35 years kung hindi po dahil sa Kanyang presensya, kung hindi po dahil sa Kanyang kabutihan at katapatan. Amen po ba? Ayan po, salamat sa Panginoon. Sa kabuuan, sa ating tema po na The Fullness of Jesus Christ, Part 4, nakita't nalaman po natin o nasaksihan kung sino ang Panginoong Hesus. At ang sagot po sa katanungang, how does the Lord Jesus Christ reveal Himself to the churches? Meron po itong dalawa. Jesus Christ holds authority and dominion over the churches. At pangalawa po, Jesus Christ walks among the churches. Naway ito'y magbigay po sa atin ng confidence and awareness that Jesus Christ holds authority and dominion over FCCF Church, and the Lord Jesus Christ walks within FCCF Church. Kapatid, tandaan mo ito, that the Lord Jesus Christ is with us, and He is always be with us. Amen po? Ayan, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magtapos sa panalangin.
Dakilang Diyos, kami nga po'y nagagalak at nagpapasalamat sa inyo pong paalala po sa amin, sa inyo pong salita. Aking dalangin, Panginoon, na sa lahat po ng nakapakinig ng inyong pong mensaheng ito, naway ito po'y patuloy na managana at lumago po sa kanilang pong puso't isipan. Dalangin ko nga po, Panginoon, na ito din po ay magamit nila sa pang-araw-araw po nilang buhay. And also, Lord, patuloy ko nga po na tinataas at dinadalangin po sa inyo yung inyo pong iglesia sa panibagong taon na tatahakin. Naway kayo po ang siyang patuloy po na gumabay at manguna. Dalangin ko nga po ang inyo pong pagsama nga po sa amin at bigyan niyo po kami patuloy ng inyo pong biyaya at karagdagang pananampalataya. Patuloy niyo po kami napalaguin. Also, Lord God, aking dalangin na nawa nga po kayo ang siyang patuloy din po na magbigay po sa amin ng favor. Particularly, O Lord God, sa mga nais niyo po na makakilala po sa inyo, na patuloy din po namin na maabot. Despite nga po, Panginoon, sa krisis po namin kinakaharap nga po ngayon. And also, Lord, I pray na kayo din siyang patuloy po na mag-provide sa mga pangailangan nga po ng inyo pong iglesia. Sa lahat po din ng aking mga kapatid, sa mga kapatiran ko nga po, Panginoon, na may iba't ibang naranasan po ngayon na particularly sa kanilang pong mga buhay. Ito man po ay sa physical, emotional, intellectual at maging sa spiritual. O kaya, Panginoon, sa pangailangan financial, aking dalangin that may you extend your favorable hands to them na maranasan din po nila ang katugunan mula nga po sa inyo. Pinagkatiwala ko nga po, Ama, sa may mga karamdaman, kayo po ang siyang patuloy po na magpagaling sapagkat kayo po ang aming dakilang manggagamot. Wala po kayong tinatanggihan, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagtugon at pagdinig po sa panalangin pong ito. O Diyos, niatas din po namin sa inyo patuloy ang aming naranasan po ngayon na krisis, na pandemic po na COVID-19. Aking dalangin, Panginoon, na kayo po ang siyang mag-intervene po sa aming kalagayan na masawata na at matapos na nga po itong COVID-19. Sa ngayon nga po, dalangin ko nga po, Panginoon, na ma-flatten na nga po yung curve nga po sa mga cases po na nangyari. At pinagkatiwala po sa inyo ang inyong pong pag-iingat din po, Ama, sa lahat po ng aking mga kapatid, sa bawat isa po ng inyong pong mga anak. At kayo po ang siyang manguna din po, Panginoon, sa lahat po ng frontliners, yung doctors, nurses, hospital staff, maging yung PNP, military, mula po sa Pangulo hanggang sa LGU, at sa lahat po ng mga volunteers, kasama po yung kanilang mga family. I pray, Lord God, yung divine covering niyo po sa kanila, na walang sinman po sa kanila ang mahawaan. At patuloy ko din po na pinagkatiwala po sa inyo, Panginoon, na kayo po ang siyang magpagaling din po sa mga kababayan po namin na nakaranas na nga po nito o nahawaan nga po ng sakit na ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang amin pong dakilang manggagamot, kaya kayo lamang po ang siyang amin pong maasahan. I pray, Lord, na kayo po ang mag-extend ng iyong pong dakilang kamay na maranasan po nila yung healing. Panginoon, naway kayo din po ang siyang manguna nga din po sa lahat po ng nakikinig o nanonood sa mga oras pong ito na maranasan po nila ang pagpapala mula nga po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. This we pray in Jesus' name. Amen at Amen. Ayan po, mga kapatid, muli ako po'y bumabati po sa inyo ng Happy 35th Anniversary. Maraming salamat po. To God be the glory. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.